Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit pa kailangan manalangin since alam naman ng Diyos ang lahat-lahat sa atin? Alam niya yung mga iniisip natin, alam niya yung mga pangangailangan natin, at alam niya yung mga plano niya para sa atin. Bakit nga ba kailangan pa manalangin? So video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang kahalagahan ng panalangin at bakit pa kailangan natin itong gawin. Marami sa atin nananalangin lang kapag may kailangan lang sa Diyos. Nananalangin kapag may board exam lang, nananalangin kapag wala ng pera, nananalangin kapag may problema na, nananalangin kapag may gustong hingin sa Panginoon. Kumbaga lumalapit ka lang sa Panginoon dahil meron kang kailangan. Ang tanong ko sa iyo, ilang beses ka nananalangin sa isang araw? At gaano ka katagal manalangin? At ang tanong, nananalangin ka ba talaga sa Panginoon? So gaano nga ba kahalaga talaga yung pananalangin? Tingnan natin, bakit ba kailangan pang manalangin? Una, dahil ito yung best way para makapag-communicate tayo sa ating Diyos. Ito yung pinakamabisang paraan. Wala na akong nakikitang ibang paraan para makapag-communicate tayo sa ating Panginoon. During the creation, ang unang tao, nakakausap nila yung Panginoon directly. Kumbaga, talagang harapan. Wala pang panalangin nun kasi wala pang kasalanan. Pero nung pumasok na yung kasalanan, nagkaroon ng separation. Nalayo ang Diyos sa tao. Kaya ngayon, wala nang communication tulad ng dati. Ngayon, ano yung dapat natin gawin para makapag-communicate sa Panginoon? Walang iba kundi ang panalangin. Since hindi na natin kasama yung Panginoon personally, kailangan nating manalangin. At kapag nananalangin tayo sa Diyos, mas lalo tayong napapalapit sa Kanya. At mas lalong lumalalim yung relasyon natin sa ating Diyos. Kahit gano'n ang ka-advance yung technology ngayon, meron ng mga smartphone, meron ng chat, meron ng messenger, meron ng mga pantawag, or kahit ano pang way para makapag-communicate tayo sa iba't ibang mga tao. Hindi natin magagamit yung technology para makapag-communicate sa Panginoon. Ang way lang para makapag-communicate at para makausap natin ang Panginoon, simula pa noon, simula nung bumagsak yung tao hanggang ngayon, ay sa pamamagitan lang ng prayer. Pangalawa, mahalagang panalangin dahil ito ay inuutos ng ating Diyos. Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Siyempre, dahil ito ay utos ng Diyos, kailangan nating sundin. Kailangan nating manalangin sa Diyos. Kapag nananalangin ka, ibig sabihin, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Maraming beses na binanggit ng Panginoong Hesus na kailangan nating manalangin. Mahigit 132 times na nabanggit yan sa King James Version. So, dun pa lang makikita na natin kung paano tayo inutusan ng ating Panginoong Diyos kung paano manalangin. So, sa New Testament pa lang po yan, wala pa yung Old Testament. Kaya dito, makikita natin, ito ay inuutos ng Panginoon at ito ay kailangan nating gawin. So, kung mahal natin ang Panginoon, sundin natin yung kanyang kalooban, sundin natin yung kanyang utos. At ito ay sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Kanya. Pangatlo, mahalaga yung panalangin dahil ito ay nagpapakita na tayo ay nakadepende lamang sa Panginoon at tayo ay umaasa lang sa Kanya. Kapag hindi ka nanalangin, parang sinasabi mo na hindi mo na kailangan ng Diyos, na kaya mo na yung sarili mo. So kapag nananalangin tayo, pinapakita dito na ikaw ay nagpapakumbaba at lumalapit ka sa Panginoon at sinasabi mo na sa Panginoong Diyos ka lang umaasa, na sa Panginoong Diyos ka lang nagtitiwala. Ang manalangin ay nagpapakita na tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. Mahalaga na nakikita ng Diyos na tayo ay nagpapakumbaba sa harapan niya. Dahil sinasabi ng kanyang salita, ang nagpapakumbaba ay itinataas. At ang nagmamataas naman ay binabagsak. So mga kapatid, pakita natin sa Panginoong Diyos na tayo ay nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Pang-apat, kaya mahalaga yung pananalangin kasi dito makikita ng Diyos kung gaano katatag at gaano kalakas ang pananampalataya mo sa Kanya. Kapag nakita ng Diyos sa puso mo na ikaw ay nananalangin, matutuwa siya sa iyo. Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya mahalaga yung panalangin kasi kapatid, gusto ng Panginoong Diyos makita yung puso mo, makita na nananampalataya ka sa Kanya. At kapag nakita niya na nananampalataya ka sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Ibibigay niya lahat yung mga pangangailangan mo base sa Kanyang kalooban. Kapag nananalangin ka, samahan mo ng pananampalataya. Kapag nananalangin ka, i-claim mo na makukuha mo yon. Ano yung pinapanalangin mo ngayon? Malaki ba yan? Imposible bang makamit yan? Panalangin mo sa Panginoon, magkaroon ka ng pananampalataya, i-claim mo na makukuha mo yan, i-claim mo na mapapasa iyo yan. At pag nakita ng Panginoong Diyos sa puso mo, nananampalataya ka at nagtitiwala ka sa Kanya, sinisigurado ko sa iyo kapatid, kapag kalooban niya yan, ibibigay niya yan sa iyo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Simple lang,
ang susi para pagpalain ka ng Panginoong Diyos is panalangin. Tignan na lang po natin yung example ni Jesus sa pananalangin. Si Jesus po, perpekto na po siya. Wala po siyang kasalanan at higit sa lahat, Diyos siya. Pero kung babasahin mo yung kanyang kwento, maaga siyang gumigising. Araw-araw siyang nananalangin. Palagi siyang nananalangin sa Ama. So kung tatanungin mo, bakit pa siya kailangan manalangin? Diyos na nga siya. Ang sagot po dyan, kapatid, is dito pinapakita ni Jesus sa atin na wala na talagang ibang way para makapag-communicate tayo sa Panginoon, kundi sa pamamagitan lang ng panalangin. Wala naman tayo nakitang ibang paraan ni Jesus para makapag-communicate siya dun sa Ama. So doon pinapakita ni Jesus na ang panalangin is para magkaroon ka ng relationship sa Ama, para makausap mo siya araw-araw. Dahil yun nga lang wala nang ibang way. Yun lang, kaya doon nakita natin na si Jesus nananalangin sa kanyang Ama. Hindi porket Diyos siya, hindi na siya mananalangin. Ang prayer kasi is about relationship mo sa Panginoon, hindi sa paghingi lang. Kasi tayo, nananalangin nga lang tayo kapag humihingi lang, kapag may kailangan lang, kapag may problema lang. Hindi. Si Jesus, kaya siya nananalangin kasi nakikipag-communicate siya sa kanyang Ama. At doon, pinapakita sa atin ni Jesus na mahalaga yung prayer para mas lalo tayong mapalapit sa ating Ama. Tinanong kita kanina, gaano kang katagal manalangin? Alam nyo, minsan nakakahiya sa ating Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ito yung utos niya sa atin. Nakakahiya lang minsan sa Kanya at nakakalungkot, mas marami pa tayong time sa ibang bagay, like sa social media, sa ibang mga pinagkakaabalahan natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral natin, at sa kung ano-ano pa, na minsan hindi na natin nakakausap yung Panginoon. Yes, sinasabi natin, Lord, mahal kita. Lord, sa'yo lang ako nagtitiwala. Lord, bibigay ko sa'yo lahat. Lord, handa akong mamatay para sa'yo. Pero bakit ganoon? Parang sa isang araw, ilang beses mo lang siya nakakausap. Gaano mo siyang katagal nakakausap? Alam mo ba, minsan hindi mo napapansin, ang Diyos nagtatampo na sa atin yan. Alam niyo kung bakit? Dahil mas marami pa tayong time sa mga pinagkakaabalahan natin kaysa sa Kanya. Pansinin mo sa isang araw, gaano ka katagal nakababad sa social media? Compare doon sa kung gaano kang katagal manalangin. Walang masama sa social media, walang masama sa mga ginagawa natin or mga pinagkakaabalahan natin. Kailangan natin yan. Pero ang sa akin lang, minsan nawawala na tayo ng time sa Panginoon. Minsan hindi na natin siya nabibigyan pansin dahil sa mga pinagkakaabalahan natin. Maglaan ka ng time sa Diyos, kausapin mo siya palagi. Manalangin tayo, may problema ka man or wala, pinagpala ka man or hindi, may pera ka man or wala, masaya ka man or malungkot. Ano man ang pinagdadaanan mo, kahit ano pa yan, manalangin ka at huwag kang titigil. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, never stop praying. Ulitin ko, alam ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Alam niya lahat ng nasa puso mo. Ikaw, ang part mo is sabihin sa Kanya, specific, kung ano yung gusto mong sabihin sa Kanya. Gustong marinig ng Panginoon yung ikaw mismo, galing sa bibig mo, galing sa puso, yung mga pangangailangan mo, yung mga gusto mo. Huwag kang mahiya. Sabihin mo sa Kanya directly. Manalangin ka sa Kanya. At alam ko, ipagkakaloob niya yan sa'yo. Magtatapos ako sa isang kwento. Meron isang binata. Namatay siya. At nung namatay siya, napunta na siya sa langit. Nung nasa langit na siya, naglalakad silang dalawa ng Panginoong Jesus. So habang naglalakad sila, itong binata, meron siyang nakitang malaking warehouse. At sinabi niya sa Panginoong Jesus, gusto kong pumunta doon sa warehouse na yon. Gusto kong makita kung ano yung laman ng warehouse na yon. Naku-curious ako, gusto ko siyang pasukin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, wag na natin puntahan yon. Baka malungkot ka lang kung ano yung makikita mo doon. Pumunta na tayo doon sa ating pupuntahan. Pero itong binata, sabi niya, sige na Panginoon, gusto kong makita. Pagbigyan mo na ako. So, pumasok naman sila dun sa warehouse kasama si Jesus. At nung nakita ito ng binata, meron siyang mga nakita na mga box. Iba't ibang klaseng box. May malaki, may maliit, at pawang mga regalo. Tapos meron siya doon nakita ng isang malaking box. Na-curious ulit siya. At sasabi niya kay Jesus, Lord, last na to. Gusto kong buksan yung box na naandun. Naku-curious lang ako. Gusto ko siyang tignan. Sabi ni Jesus, wag na. Baka malungkot ka lang kapag nakita mo yon. Pero nagpumilit itong binata. Sige na Lord, last na talaga. Bubuksan ko lang. At pumayag itong si Jesus na buksan itong box na ito. At nung binuksan ito ng binata, nagulat siya sa nakita niya. Dahil nakita niya isang sports car. Napakagandang sports car. At sinabi niya kay Jesus, Panginoon, di ba ito yung sports car na gustong gusto ko nung nasa lupa pa ako? Ito yung sabi ni Jesus, anak, kung nasa lupa ka ba, sinabi mo ba sa akin na gusto mo yan?
Mga kapatid, maaaring ganyan na yung nangyayari sa atin dahil hindi tayo nananalangin sa Diyos, dahil hindi natin sinasabi sa Kanya specific yung mga pangangailangan natin. Baka sa langit nakatambak doon lahat ng mga pangangailangan at gusto natin kasi hindi natin sinasabi sa Kanya at hindi tayo nananalangin. Tulad ng kwento na binigay ko sa inyo. Hindi natin alam, baka ibibigay na sa iyo ng Diyos yung gusto mo, yung mga pangangailangan mo. Kaya lang, kulang ka sa panalangin, hindi mo sinasabi sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya specific. Sabihin mo sa Kanya directly, with faith and conviction, at i-declare mo ngayon, i-claim mo ngayon, na Lord, kailangan ko nito, gusto ko nito. Ang Panginoon Diyos, hindi siya madamot. Kaya niyang ibigay yung lahat sa iyo. Basta makita niya yung pananampalataya sa iyo. Manalangin ka. Magtiwala ka sa Kanya. Ibibigay niya sa iyo yung pangangailangan mo. Walang imposible sa Kanya, tandaan mo. Walang imposible sa Diyos. Yung kala natin imposible, kung hindi natin kaya, hindi natin maabot, posible yan sa Panginoon. Tandaan natin. Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. For everyone that asks receives, and he that seeks finds, and to him that knocks it shall be opened. Mga kapatid, matuto na tayong manalangin. Lumapit tayo sa Kanya. Kausapin natin siya. Magbigay tayo ng time sa Panginoon lagi, araw-araw. Dahil ang Panginoon Diyos, hinihintay ka niya. Sabik siyang makausap ka. Sabik siyang marinig yung mga kwento mo. Sabik siyang marinig yung mga gusto mong sabihin sa Kanya. Gusto niya makita yung pananampalataya sa'yo. So kapatid, manalangin ka palagi. Yan yung challenge ko sa'yo. Araw-araw ka manalangin para mas maging malalim pa yung relasyon mo sa Kanya. So yun mga kapatid, thank you for watching. Magpapasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta po sa akin. Sana po may natutunan tayo at magkita-kita po tayo sa next na video. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon palagi. Ingat po.